Lasang sunog yung chicharon bulaklak. Tsaka medyo nakakaulit. Social media. Very simple. Kung hindi mo gusto, huwag kang pumunta, huwag kang bumili. That's it, di ba? Simple lang. Basic. Diyos ko naman, nasa ng utak? Oof! Ayan na nga, naisipan namin ng friend ko na puntahan yung Diwata Pares Overload. So sumakay na nga kami ng taxi after work, pumunta kami dito. So nakita nyo naman kung gaano kahaba yung pila. Sabi ni Kuya Driver, maikli pa daw tong pila na to. O, diba, nakita nyo, sobrang daming nakapila. So, ayun na nga, nagsimula na nga kaming pumila. So, I think mga isang oras kami mahigit na nakapila. So, bandang mga 5 a.m. na kami nakarating doon sa sa kuhanan ng sabaw and kanin. So, since ito, nakikita nyo, meron na kaming lechon kawali and chicharon bulaklak. So, ano siya, only rice, only sabaw, tapos may kasama ng Coke for 100 pesos. So, nagsimula na nga kaming mag-start kumain. Ayan, so, nung unang tikim ko sa kanin, medyo meron siyang medyo matigas, medyo hindi luto yung kanin. Ayan, so, nung tinikman namin yung sabaw and chicharon, Batilaw daw yung kanin, guys. Batilaw. Ibig sabihin, hilaw. laklak. Yung lechon kawali naman, meron akong nalasahan na medyo sunog. Ayan, so, as in hindi siya medyo sunog. So, yung sabaw, ang nangyari, lasang sunog na. Ayan, so, pero okay naman siya for 100 pesos. Kung sa tingin mo, mahilig ka sa pares, sulit na yung 100 pesos kasi only rice naman siya. Ali sabaw. Tapos may free soft drinks ka pa, di ba? Ayan. So, ayan, nag-start na kami kumain. Tapos yung friend ko, ang nangyari, hindi niya naubos. Kasi nga, ayun, medyo naumay siya. Oo, medyo nakakaumay naman talaga yung sabaw kasi sobrang daming chicharon bulaklak. Anong nangyari? Medyo mamantika na yung sabaw niya. Tapos, naghalo pa yung lasang sunog kasi nasunog niya yung lechon kawali. Pero okay. Kami yung reklamo, no? Sunog yung, batilaw yung kanin, hilaw. Sunog yung lechon kawali. Ano pa ba? Nakakaumay yung chicharong bulaklak. Ano ba yun, mama? Baboy? Chicharong bulaklak. Basta yun. Hindi ko alam kung ano yun. Di ba yata nakakain chicharong bulaklak? Ano ba yun? Parang petals ng bulaklak na ginawang chicharon. Ang alam ko kasi chicharong baboy eh. Nakakauma yun kung chicharong baboy talaga, tas sobrang dami. Tapos yung sabaw daw naglasang sunog na dahil dun sa pagiging sunog ng lechon kawali. Tuloy natin. Naman kasi medyo crispy naman yung lechon kawali. So nakita nyo. Actually kung ako yung tatanungin, sakto lang. Kung i-rate ko siya, out of 10, siguro 5. 5 siya. Kasi may Ni-rate niya ng 5 out of 10. So, sakto lang. Bibilan akong ibang pares sa mga bangketa, sa mga kanto-kanto. Mas masarap yung sabaw. Kasi ang tinitingnan ko talaga sa pares is yung... Ang nangyayari kasi dito, guys, parang quantity over quality na yan dahil nga sobrang daming pumipila, so parang mabilisan yung karamihan na lutuan dyan. And pag sa mga ganito, hindi tayo masyadong dapat mag-expect kasi nga nagiging viral lang ito kasi sumusunod yung mga yung mga vloggers. Syempre maraming nagko-content dito na vloggers, so parang nagiging siya, pakiramdam natin masarap kumain doon. Pero pag mga ganitong kainan, hindi tayo dapat nag-expect, no? Tuloy pa natin. Kung masarap, kung lasang-lasa mo yung sabaw. Ito kasi ang unang lasa ko is yung sunog nasunog yung lechon kawali. Tapos
Yun talaga yung reklamo niya, no? Yung sunog. Yun talaga yung pinakabumabaon sa isip ni ate. Sunog yung lechon kawali. Sunog yung lechon kawali. So, tuloy natin. Chicharon bulaklak. Ang daming chicharon bulaklak in fairness. Oh, pati yung chicharon bulaklak, sobrang dami daw. Bawasan nyo, Diwata, no? Pati yung lechon kawali, medyo iwasan yung sunugin daw. No? Pati yung kanin, yung pagiging hilaw ng kanin nyo, gawin nyo naman lugaw. Yan. Tapos habang kinakain mo yung chicharon bulaklak, nauumay ka. Kasi nga, ang daming Joke lang yan, ha? Joke lang yung sinabi kong lugaw. Yung sinasabi niya is, ano yan, parang puna yan. Pwede nyo namang gawing luto yung kanin, di ba? Pwede nyo namang gawing luto. Pwede nyo rin gawing sakto yung luto ng lechon kawali. Pwede nyo rin gawing hindi sobrang daming chicharong bulaklak. Kayo pang magbe-benefit nun, no? Kasi itong puna ni ate, mahalaga ito. Pero, yun, tuloy lang natin. mantika. Ayan. So, kung i-rate ko siya, siguro 5. Ayan. So, kung kung recommendable ba siya, depende na lang sa inyo, no? Kung gusto nyo matry, ma-experience dito. Sa sinasabi mo, te, yung mga review mo sa kanya, hindi siya recommendable. Kung yung mga sinasabi mo na ganyan, yung mga una mong sinabi, no, hindi siya recommendable. Pero, ayun nga, as you can see, nasabi ko na kanina na marami akong nalasaang pares sa ibang mga kanto, ibang mga bangketa. Ibang mga kanto, ibang mga bangketa. Yung sinasabi niya, guys, comparison yon, mas masarap daw dun sa kabilang kanto kaysa dito sa Diwata. So, ibig sabihin, nako-compare niya since siguro dun sa kinakainan niyang paresan, hindi ganun ka dami yung kumakain. Yun ay isang posibleng dahilan yan, no? Dito kasi parang salpak lang ng salpak kasi ang daming kumakain. Kailangan mabilis kang gumalaw, kailangan mabilis kang maglagay ng mga condiments, ng mga ingredients. Kasi yung condiments, alam ko, doon na sa mga kumakain mismo. So, depende sa kanilang panlasa yung gagamitin nilang condiments, no? Mas masarap pa sa kanila. Pero kung ito, sulit siya. For 100 pesos. Kasi nga, overload. Ayan. So, yung friend ko kumuha ng separate na sabaw doon sa isang bowl. So, doon namin nakita, ay, shit, ang sarap. Ang sarap ng sabaw. So, kung bibili ka dito, wag mo nang ihalo yung sabaw. Oh, narinig nyo, meron siyang sinabi tungkol sa sabaw. Napakasarap doon ng sabaw. Basta wag mong ihalo yung lechon kawali doon sa yan. Tsaka chicharon balaklak and lechon kawali. So, dapat separate na sabaw. Para lasang-lasa mo, nanonood yung sarap ng sabaw. So, sabaw is life, diba? Ayan, so inubos ko na. So, tingin ko ito talaga yung pinupunta, no? Since pares ito, masarap talaga dapat yung sabaw, no? Nagkakaroon lang ng konting issue dito kaya ate dun sa sinasabi niya tungkol dun sa ibang mga kasama nun. Pero tingin ko ito talaga yung pinupuntahan ng mga tao dito, yung sabaw. Kasi napakasarap ng sabaw dito. Ipopromote ko na to si Diwata. Kahit sinasabi ni ate na ganun, no? Pero sinabi rin natin masarap din sa sabaw. Go. Start na ako kumain. Pero yun nga kung walang soft drinks talaga, mauumay ka. Ayan, so, sulit. Yung resulta ng 100 years of research. Ibig sabihin, kung walang soft drinks, alam nila na mauumay ka. Kaya meron siyang soft drinks dun sa kanyang, dun sa mga kasama, dun sa meal na yan. No? So, anong tawag din mo? Isa itong patunay. Nagte-testify si ate na yun talaga yung pinupuntahan ng mga tao, yung sarap ng sabaw at saka yung mga kasama doon sa meal na yun, no? Sulit ba yung pila? Kung gusto mo ma-experience, no? Yung Doon sa nakikita naman natin na hindi mo na kailangan i-rate yung pila, hindi sulit yung pila, ate. Hindi mo dapat i-rate yung pila, dahil bad trip talaga yung pila. Kahit saan ka pumunta, bad trip ang pila, walang rate ng pila. yung lasa.
Hindi yung Diwata Pares Overload. Sulit naman. Pero para sa akin, yung puyat ko na pumila ako kasi nga after work. Okay. Hindi siya sulit. Pag ako ang tatanungin, no, pumila ka ng ilang oras, tapos kumain ka, gutom ka na. Isa pa yun sa factor, no, na pumila ka ng ilang oras, sabihin na natin, pinakamababa na yung 30 minutes, no. Siyempre, gutom ka na. Naaamoy mo yung mga niluluto sa paligid, nakikita mo, nagkakainan na yung mga nasa paligid. Naranasan namin yan eh. Yung matagal kang nakaupo sa table. Ito, ang problema pa dito, nakatayo ka, nakapila ka. Samantala nga dun sa mga resto, halimbawa, nakakain na siguro kayo sa Gilligan's, yun. Paborito naming restaurant yan. Matagal kayo nakaupo sa table, naghihintay kayo, tapos galing kayo sa pamamasyal, gutom na kayo. Pagdating ng pagkain, napakasarap talaga dahil dun sa nangyaring paghihintay. Isa yun sa mga, although masarap din naman yung mga pagkain talaga dun, no? Pero mas sumasarap yan dahil sa paghihintay. Yung hirap bago mo nakuha yung pagkain na yun, no? Medyo na-disappoint lang talaga ako dun sa sunog na lechon kawali. Paano naging sulit kung disappointed ka? Hindi pwedeng mangyari yun. Ang sulit ay kompleto, no? Hindi mo i-rate yung sulit ng 5. Yun ang nakikita natin. Sakto lang yun. Tama na yung sinabi mo, sakto lang yun. Pero kung sulit, dapat ang rate mo ay around 8 or excellent na yung 9. Sobrang excellent na yun. Pero dapat at least ang rate mo dyan ay mga 7 or 8. Kasi sulit eh, no? Kamo sulit. Pero dun sa nakikita natin, hindi siya sulit. Pati chicharon bolaklak na umay talaga ako. So guys, ayan na, sa mga gustong pumunta dito, andito lang siya sa... Pinromote mo rin, diba? Ibig sabihin, nasarapan ka talaga. Ano ba talaga? So, ang mangyayari dito guys, kung ako ang... kung dito sa review natin, sa review ni ate, sa Pares na Diwata, isa lang ibig sabihin nun. Kahit matagal kang pumila, ipopromote mo pa rin kahit may mga nakita kang hindi magaganda dun sa meal nila, pero sinasabi mo pa rin na masarap, sulit pa rin kahit ang rating mo ay 5. Isa lang ibig sabihin nun. Kaya pinupuntahan si Diwata ng mga tao, ng mga vloggers, kaya pinipilahan kasi masarap talaga yung kanilang pagkain. So ibig sabihin, bukod sa mura, yung 100 mo, may mga kasama ng inumin, kompleto na, marami nang nakalagay dun sa ulam mo, may kanin ka, only rice pa. So, nandun na kaya pinupuntahan siya. And itong review mo masasabi natin na medyo sablay talaga, no? Yung sinasabi mo hindi tumutugma sa nalalasahan mo at sa experience mo. Sa experience naman, alam natin, pag ganito kadami yung nakapila, maraming kumakain. Understood naman na may mga time na sumasablay din yung mga serving nila, di ba? So, I think yan, overall talagang ganun. Talagang dahil sobrang daming pumipila, makakakita ka ng mga flow o sablay. And pumupunta pa rin dun sa masarap talaga yung kay Diwata kasi ipinopromote mo pa rin. Oof!